Nang sinilip ni Boyet ang bintana ng bahay, doon mismo niya nakita ang hindi na kailanman mabubura sa isip niya. Nakapatong ang sarili niyang ina sa ibabaw ng katawan ng isang pulis. Hubad ang katotohanan. Walang palusot, walang maling akala. Klarong-klaro sa mata ng isang batang wala pang muwang sa bigat ng ganoong eksena. Hindi siya umiyak noon. Hindi rin siya sumigaw. Parang natulala lang siya habang nakatingin. Pero alam niyang may nasira na. At iyon mismo ang isinumbong niya sa kanyang ama. Direkta niyang sinabi kay Ray na may kalaguyo na ang kanyang ina sa probinsya. Isang pulis, kapitbahay pa nila. Hindi tsismis, hindi hinala, kundi sariling mata ng anak ang saksi. Ganito kasi ang nangyari, mga kaibigan. Nasa Metro Manila noon ang asawa ni Mona. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Reynaldo Ubaldo, kilala sa palayaw na Ray. Isang taon mula nang magsimulang maghinala si Ray na may kalaguyo ang kanyang asawang si Mona sa probinsya. Matagal niyang kinimkim ang duda. Tahimik lang siya. Nagtatrabaho araw at gabi sa construction site. Nagpapadala ng pera, umaasang sapat iyon para manatiling buo ang pamilya. Pero dumating ang punto na hindi na niya matiis. Kaya ang pinakiusapan niyang magmanman ay ang sarili niyang panganay na anak, isang lalaki na nooy 15 anyos pa lamang. Mabigat ang desisyong iyon. Isang ama ang humiling sa anak na gawin ang trabahong hindi niya kayang gawin mula sa malayo. At doon niya nalaman ang mas masahol na katotohanan. Ayon sa bata, nakita raw niya ang sariling ina na nakapatong sa isang pulis na taga-baryo rin nila. Ang mas masaklap, halos kapitbahay lang pala nila ito. Hindi pa doon nagtapos ang sakit. Hindi nagtagal, nalaman din ni Ray na buntis ang kanyang asawa. Samantalang siya ay nasa Metro Manila, nagpapakapagod sa trabaho, nagpapakuba sa init at bigat ng semento para may maipadala sa probinsya. Panahon ng pandemya, nang mangyari ang lahat ng ito, taong 20-21. Panahong hirap na ang karamihan, pero mas lalo pang bumigat ang dinadala ni Ray. Ngayon ay mapapakinggan na natin ang kwento ng buhay ng pamilya ni Ray. Isang butihing ama na nilamon ng pagkakataon at ng maling desisyon ng asawa. Dahil sa kakulangan ng pera, isang normal na problema ng maraming Pilipino, pero naging mas mabigat dahil may taong pumili ng maling paraan para magkaroon nito. Parehong lokal na taga Natividad, Pangasinan ang mag-asawang Reynaldo at Mona Ubaldo. Maaga silang nagkapamilya, bunga ng kapusukan noong kabataan pa nila. Pero hindi iyon naging problema kay Ray. Hindi niya tinakbuhan si Mona nang mabuntis ito. Pinanindigan niya ang responsibilidad at pinakasalan ang babae. Dito palang malinaw na kung anong klaseng lalaki si Ray. Hindi perpekto, pero responsable. Sa umpisa, mabait din naman si Mona bilang asawa. Tipikal ang naging buhay nila. Isang simpleng pamilyang Pilipino. May maliit na sari-sari store si Mona na itinayo at pinuhunanan din ni Ray mula sa kanyang kinikita. Hindi marangya pero sapat. Hindi mayaman pero buo. Nagkaroon sila ng 3 anak, isang babae at 2 lalaki. Ang panganay ay lalaki. Simple lang ang kita nila, minimum income lang, pero napag-aral nila ang mga bata. Sabay-sabay silang pumasok sa elementarya hanggang high school. Lahat iyon ay nangyari habang nandyan pa sa probinsya si Ray. Nagtatrabaho at personal na inaalagaan ang pamilya. Hanggang sa dumating ang panahong kinailangan niyang lumuwas ng Maynila para maghanap ng mas malaking kita. Doon nagsimulang mabutas ang pundasyon ng kanilang pamilya, hindi dahil iniwan niya sila, kundi dahil may naiwan siyang taong piniling sirain ang tiwala, ang respeto at ang mismong pamilya na matagal nilang binuo. Naging maayos pa naman ang mga unang taon ng trabaho at pamumuhay ng mag-asawa. Marso 2019 nang umalis si Reynaldo sa baryo nila sa Pangasinan para maghanap buhay sa Maynila. Mabigat ang loob niyang iwan ang pamilya, pero kailangan. Doon siya pumasok sa construction, nakatira sa barracks, kumakayod araw-araw para may maipadala sa asawa at mga anak. Sa umpisa, maayos ang lahat. Nakakapagpadala siya ng pera. Nakakausap niya si Mona halos araw-araw.
Walang problema, walang reklamo. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Bago matapos ang 2019, nagsimula na pala ang pandemya sa ibang bansa. Noong una, parang malayo, parang hindi totoo. Pero pagsapit ng 2020, dumating na ito sa Pinas. At doon nagsimula ang tunay na pananalasa. Bigla ang lockdown. Ipinagbawal ang pamamasada sa kalsada. Nagsara ang halos lahat ng establishmento. Maraming nawalan ng trabaho. Kung naaalala ninyo ang mga panahong iyon, grabe talaga ang hirap ng mga tao. Siyempre, kabilang doon ang pamilya ni Reynaldo sa Pangasinan. Kapag ginutom ang tao, kahit anong paraan ay kakapitan. Noong nag-lockdown na sa buong Luzon, panay ang tawag ni Mona kay Ray. Kailangan nila ng pera para sa pagkain, para sa bigas, para sa mga bata. Pilit namang ipinaliwanag ni Reynaldo ang sitwasyon. Lockdown nga, sarado ang trabaho. Paano siya makakapagpadala kung wala rin siyang kinikita? May problema rin siya sa sarili niyang kalagayan. Nasa barracks lang sila ng ginagawang building. Ang pagkain niya, iniisip pa niya araw-araw. Kahit may pera ka noon, pahirapan ang pagpapadala. GCash lang ang naging pinakamabilis na paraan. Pero kahit iyon ay may limitasyon. Mabagal. May aberya. May proseso. Pilit na nangutang si Reynaldo sa mga kasamahan niya sa trabaho. Umuutang para lang may maipadala sa pamilya. Pero hindi talaga sumasapat. Ilang buwan ang lumipas na halos walang trabaho. Halos 1 taon na taghirap iyon para sa mga Pilipinong may average income. Hindi lang sila ang naghirap. Pero hindi rin ibig sabihin noon ay mas madali ang pinagdadaanan nila. Dumating pa sa puntong sinabi ni Reynaldo kay Mona na magtiis muna sila. Kumain muna ng talbos ng kamote. Magtiyaga muna. Dahil wala talaga. Taghirap ang buong bansa. Pero tila hindi ito maintindihan ni Mona. Parang sa isip niya, akala niya ay tumatain ng pera ang asawa niya sa Maynila. Parang pakiramdam niya ay ayaw lang magbigay. Parang hindi niya nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Hanggang sa isang araw, bigla na lang tumigil sa kakatawag si Mona. Noong una, ang sabi niya ay may pinagkakautangan daw siyang kamag-anak, kaya raw bihira na siyang makatawag. Pero habang tumatagal, may napapansing pagbabago si Reynaldo. Parang may ipinagmamalaki si Mona. Parang may ibang pinanggagalingan ng kumpiyansa. Kapag tumatawag si Ray mula sa Maynila, maikli na lang ang sagot ni Mona. Madalas, sasabihin lang nito na mahina ang signal. Tapos bigla na lang ibababa ang cellphone. Walang paliwanag, walang lambing, walang tanong kung okay ba siya. At doon unti-unting naramdaman ni Reynaldo na may mali. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pagbabago ng ugali ng asawa. Pero hindi pa noon alam ni Ray na isa siya sa mga pamilyang tuluyang maaapektuhan ng pandemya. Hindi lang sa usaping pinansyal kundi pati sa tawag ng laman, sa tukso, sa kahinaan ng loob na lumalabas kapag gutom, takot at desperado ang tao. Ganito raw ang naging usap-usapan sa baryo bago tuluyang mangamoy ang baho ng pangangaliwa ng asawa ni Ray. Ayon sa mga taong nakakaalam at kalaunay nagsabi kay Ray, nang mabisto na ang lahat, nagsimula raw ang lahat sa maliit na tindahan ni Mona sa baryo. Doon nag-ugat ang lahat ng problema. Isang tindahang itinayo para sana makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Dahil dumating nga ang isang lalaki sa buhay ni Mona. Bagong salta lamang pala ang pulis na ito sa lugar. Ang pangalan ay Jason Sapigaw. Ayon sa mga residente, dumating ito sa baryo bandang Hunyo 2019, ilang buwan matapos umalis si Ray papuntang Maynila. Ang sabi ng pulis, may pamilya raw ito sa ibang lugar at nadestino lamang sa Natividad. Dahil malapit sa palengke ang pwesto ng kanyang trabaho, nangupahan lamang daw ito sa isang bakanting bahay malapit mismo sa tinitirhan ng pamilya Ubaldo. Sa panahon ng taghirap at lockdown, doon umano nagsimulang mangutang si Mona. Sa una, maliit lang, pambili ng bigas, puhunan sa tindahan, pandagdag sa pagkain ng mga bata. At dahil pulis, may trabaho at mukhang maayos kausap, doon siya unang lumapit.
Ayon sa alibay ng pulis nang mabuking na ang lahat, nakita raw niya na nangangailangan ng tulong si Mona. Kaya pinautang daw niya ito ng pera. Walang interes, walang singilan. Ang sabi pa raw niya, wag nang isipin ni Mona, babayaran na lang kapag may pera na ito. Pero paano nga naman mababayaran yun ni Mona? Alam naman natin na wala rin itong trabaho. Pero sa isip ni Mona, iba ang nabuo. Akala niya, masasamantala niya ang kabaitan ng pulis. Akala niya, isa lang itong mabait na taong handang tumulong sa panahon ng kagipitan. Hindi niya alam na may motibo rin ng pulis sa likod ng pagpapautang at pagpapakita ng malasakit. Kung tutuusin, maganda pa naman si Mona. Bata pa, maaga siyang nagkapamilya, oo, pero hindi pa naman siya matanda. At doon, siguro pumasok sa isip ng pulis na pwede siyang maka-score. Pwedeng makuha ang loob, pwedeng gawing kapalit ang katawan. Ibig sabihin, sa kama ang plano. Unti-unti, nagkanda patong-patong ang utang ni Mona. Ayon sa kwenta ng pulis, umabot daw iyon sa halos 80,000 piso. Pero hindi niya siningil. Hindi siya naghabol. Hindi siya nagtanong kung kailan babayaran. Dahil sa totoo lang, hindi pera ang habol niya. Habang tumatagal, parang naiintindihan na rin ni Mona ang kapalit ng lahat ng iyon. Alam na niya na walang libreng tulong. At sa puntong iyon, hindi na raw labag sa kanyang loob ang ginawa niya. Ginusto rin daw niyang makipagtalik sa pulis. Hindi siya nito pinilit. Hindi na lang dahil sa utang, kundi dahil may pakinabang, may seguridad, may taong may trabaho, may sweldo, at may kakayahang magbigay sa panahong wala ang asawa niya. Pero sumatotal ay alam natin na parang yun din ang tema ng lahat dahil sa kapirasong langit na nga ni Mona ang bayad sa utang. Sabi pa ng iba na madalas na raw na magkasama noon ang pulis at si Mona sa palengke at hindi nila alam kung halos inaraw-araw ng pulis na ikinakama si Mona. Si Mona naman ay feeling asawa na rin ng pulis noon. Iyon ang nakita ng iba. Mula sa simpleng tindahan, nauwi sa lihim na relasyon ang dalawa. Sabihin na nating dahil sa pera. Sabihin na nating dahil sa seguridad. Sabihin na nating dahil sa hirap ng pandemya. Pero kahit ano pa ang dahilan, hindi iyon lisensya para lokohin mo ang asawa mo. Sa batas ng Diyos, mali. Sa batas ng tao, mali. At sa konsensya ng isang ina at asawa, mali. Gipit ka man, gutom ka man, natatakot ka man. Ang mali ay mali. At walang pandemya ang kailanman magiging sapat na dahilan para ipagkanulo mo ang pamilyang nanindigan para sa'yo. Dumaan ang mga araw, mga buwan, at halos 1 taon na may nangyayari na kina Mona at sa pulis. At parang ang pandemya pa mismo ang naging dahilan kung bakit naging malaya sila sa kanilang ginagawang kababuyan. Dahil sa lockdown, sa limitadong galaw ng mga tao, at sa takot na mahawa, mas naging madali para sa kanila ang magtago, magsinungaling, at magkunwari na walang mali. Patuloy pa ring tumatawag noon si Reynaldo sa kanyang asawa. Ramdam na niya na may mali na sa mga nangyayari. Hindi pa rin siya makauwi noon dahil abala siya sa muling pag-resume ng trabaho. Kailangan niyang magbayad ng mga utang na naipon noong lockdown. Kailangan niyang kumayod kahit ubos na ang lakas at pasensya. Hanggang sa may dumating na mensahe mula sa kanyang panganay na anak na si Boyet. May mga nagsabi rin sa kanya, mga kakilala nila sa baryo sa Natividad. Pare-pareho ang sinasabi. May lalaki raw ang kanyang asawa. At hindi basta lalaki, isang pulis. Sa tuwing tatawag na noon, si Ray sa asawa, iisa na lang ang laging sinasabi ni Mona. Asikasuhin mo na lang ang mga anak natin, wag na ako. Paulit-ulit, walang paliwanag kung bakit. Parang unti-unti nang inihihiwalay ni Mona ang sarili niya sa pamilya. Para bang sinasabi niya na hindi na siya asawa, hindi na siya parte ng tahanan. Para bang tinatanggal na niya ang sarili niya sa buhay ni Ray. Noong 2021, nang medyo lumuwag na ang lockdown, umuwi si Ray sa baryo. Umaasa siya na makikita niya ang pulis na sinasabi ng lahat na kalaguyo ng kanyang asawa. Pero wala. Kahit anino, wala siyang nakita. Walang lalaking pumupunta. Walang ebidensyang hayag. Pero may isang bagay na hindi niya pwedeng ipagwalang bahala.
Sa ilang araw na bakasyon ni Ray, hindi man lang siya tinabihan sa kama ni Mona. Kahit isang beses, parang estranghero na siya sa sariling bahay. At sa tuwing kakausapin niya si Mona tungkol sa mga nangyayari, ganoon pa rin ang sagot. Asikasuhin mo na lang ang mga bata. Wag na ako. Pagkatapos ng bakasyon, bumalik si Ray sa Maynila para magtrabaho. Wala pa rin siyang hawak na ebidensya. Wala siyang nakitang pulis. Wala siyang nahuling aktwal na pagtataksil. Kaya kahit masakit, pinilit niyang manahimik hanggang sa nandoon na siya sa Maynila. Sa kanya ipinagpasubaybay muli kay Boyet ang kanyang ina. At doon na mismo nakita ng bata ang hindi niya kailanman dapat nakita. Nakita ni Boyet ang sarili niyang ina na nakapatong sa isang pulis. Mula noon, alam na ni Ray ang katotohanan. Pero kahit ganoon, parang wala rin siyang lakas ng loob na magsampa ng kaso. Wala siyang pera. Ang sahod niya ay sapat lang para sa pagkain at pangangailangan ng kanyang mga anak. At sa ganitong sitwasyon ng maraming Pilipino, lalo na kung isang kahig, isang tuka ka lang, at may katungkulan ang kalaban mo, napakahirap lumaban. Kahit mababang ranggo lang ng pulis ang kaharap mo, mabigat na agad ang laban. Ang iba, sa galit at kawalan ng pag-asa, ang naiisip na lang ay patayin ng kalaguyo para tabla. Pero alam ni Ray na kapag ganoon ang ginawa niya, siya ang makukulong. Siya ang tuluyang masisira ang buhay. Habang buhay, ganyan ang batas sa Pilipinas. Madalas, ang mahirap ang talo. Kaya sa una, iniisip na ni Ray na huwag na lang magreklamo, huwag na lang magdemanda. Hayaan na lang ang nangyari para sa kapakanan ng mga anak. Pero nagbago ang lahat. Nag-iba ang lahat ng desisyon, lahat ng pagtitimpi, at lahat ng pananahimik nang malaman ni Ray na buntis na ang kanyang asawa. At ang ama ng dinadala nito ay ang pulis. Dahil sa lahat ng nangyari, nag-ipon ng lakas ng loob si Ray. Sa mga panahong iyon, oo, wala pa siyang malinaw na ebidensya. Wala siyang hawak na litrato, wala siyang video, wala siyang dokumento. Puro hinala, puro sugat sa loob. Pero nang tuluyan na siyang umuwi sa baryo, doon niya nalaman ang katotohanang tuluyang nagpatibay sa kanyang desisyon. Wala na ang kanyang misis. Iniwan ni Mona ang bahay. Iniwan ang mga anak. Iniwan ang responsibilidad bilang ina. Ang dahilan, malinaw na malinaw, buntis siya. At ang dinadala niya ay anak ng pulis. Sumama siya rito. Ayon sa mga nakakaalam, nangupahan ang pulis ng isang apartment sa bayan para sa kanilang dalawa. Doon sila nagsama, malayo sa mata ng baryo, pero hindi sa konsensya ng mga naiwan. Sa puntong iyon, wala nang asawa si Ray na uuwian. Ang naiwan na lang sa kanya ay ang mga anak, mga batang walang ina, mga batang siya na lang ang kakapitan. Doon na tuluyang nagdesisyon si Ray, hindi na para sa sarili niya kundi para sa mga anak na iniwan. Sa sama ng loob at kawalan ng alam kung saan magsisimula, sinubukan muna niyang dumulog sa barangay kapitan. Yun lang ang kaya niya. Yun lang ang alam niyang unang hakbang. Pero hindi rin tinanggap ng kapitan ang reklamo. Direkta ang sinabi nito, "Pulis ang kalaban mo. Hindi ka mananalo dito. Walang mangyayari. Masakit pero totoo." Gayunpaman, may isang bilin ang kapitan bago siya pauwiin. May kakilala raw ang anak nito sa PAO, Public Attorney's Office, mga abogadong para sa dukha. Para sa mga katulad ni Ray na walang pera, walang impluensya, pero may pinanghahawakang katotohanan. At doon niya nakilala ang abogado. Tahimik ang pag-uusap. Walang drama. Walang pangako ng mabilis na hustisya. Pero malinaw ang payo ng abogado. Ganito ang sinabi ng abogado, "Hindi mo kailangang ipakulong ang pulis. Mahirap yon. Matagal. Magastos. Kaya ganito ang gagawin natin. Hindi kulong ang habol mo. Kung gusto mong mabaldado habang buhay ang pulis na yon, administrative case ang isampa mo. Tanggal lahat." Ipinaliwanag ng abogado ang mangyayari kapag napatunayan ang immoral conduct, abuse of authority, at conduct unbecoming of a police officer. Hindi lang basta matatanggal sa serbisyo ang pulis, mawawala ang lahat. Sweldo, benepisyo, pensyon, ranggo, pangalan. Lahat ng pinaghirapan nito sa loob ng serbisyo, at dito na nagsimulang gumalaw ang kaso. Isinumiti ang testimonya ng sariling anak ni Ray, ang salaysay ni Boyet, isang batang
Nakakita ng bagay na hindi niya kailanman dapat nakita. Yung nakapatong ang kanyang ina na gumigiling sa ibabaw ng pulis, isinama ang mga pahayag ng mga kapitbahay. Ang timeline ng lockdown, ang patunay na wala si Ray sa baryo noong mga panahong naganap ang relasyon. Sinuri rin ang mga chat, mga tawag, mga mensaheng hindi na mabubura. At higit sa lahat, ang pinakamabigat na ebidensya, inaamin mismo ni Mona na ang dinadala niyang bata ay anak ng pulis. Dumaan ang investigasyon. Sinuspinde ang pulis, inalisan ng baril, tinanggal sa pwesto, hanggang sa dumating ang desisyon. Tanggal sa serbisyo, forfeiture of all benefits, walang pensyon, walang karapatang bumalik. Isang iglap, gumuho ang lahat ng pinaghirapan ng pulis. At hindi lang iyon, maging ang dati nitong asawa, nang malaman ng buong katotohanan, ay isinuka siya. Iniwan, walang natira, walang kumampi. Sa huli naging kakaiba man ang kasong ito. Pero nakuha naman ni Reynaldo ang hustisya. Ang pulis ay nawalan ng uniforme at kinabukasan, si Ray naman ay nanatiling matatag na lamang kasama ang kanyang mga anak. At sa isang bansang madalas talo ang mahirap, iyon na ang pinakamabigat na panalo na kaya niyang makuha.